Bago pa man magkaroon ng figurines, ilaw at kumpletong display, nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi sa Bethlehem. Ano nga ba ang pinagmulan ng Belen? What's up mga blesties? Ako si Kuya Fed. At ako naman si Tracy at samahan niyo kami ngayong araw sa isang espesyal na episode ng ating paboritong kwentuhan, ang Catechisms. Catechisms. Ngayong araw, samahan niyo kami sa isang paglalakbay pabalik sa pinagmulan ng Belen o Nativity Scene. Isang tradisyong hindi lang dekorasyon, kundi isang bukas na aklat ng pagmamahal ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Maria at Jose ay naglakbay para sa census. Walang matuluyan, kaya isang lugar na parang kulungan ng mga hayop sila nagpunta. Doon, isinilang ang sanggol na si Jesus at inhiga sa sipsaban. Isang simpleng kahon ng pagkain ng mga hayop. Walang spotlight, walang engranding setup, pero nandoon ang pinakamalaking hiwaga ng langit, ang Diyos mismo. Nagkatawang tao, naging sanggol, at naging abot kamay. Fast forward tayo sa Grescio, Italy taong 1223. Dito papasok ang isang santo na sobrang mahal ang Pasko, si Saint Francis of Assisi. Ayon sa mga tala, si Saint Francis ay na-inspire mula sa kanyang pagbisita sa Holy Land noong 1219 to 1220, kung saan nakita niya ang mga lugar na may kinalaman sa buhay ni Jesus. Gusto niyang maramdaman ng mga tao ang kapanganakan ni Kristo, hindi lang marinig, kundi ma-experience mismo. Kaya naisip niya ang unang live nativity scene sa kasaysayan sa tulong ng kaibigan niyang si Giovanni de Grescio. Naghanda sila ng isang kuweba na may sabsaban, dayani, baka, asno at mga taong gaganap bilang Maria, Jose at mga pastol. Noong gabi ng December 24, nagtipon ng mga tao, may misa, may mga awitan, may kandila, at ayon sa mga kwento, maraming tao ang naantig, umiyak at nagbalik loob dahil sa simpleng tanawin na iyon. Mula sa gabing iyon, kumalat ang tradisyon ng Belen sa buong Italia, Europa at eventually sa buong mundo. Dumating naman ang tradisyon ng Belen sa Pilipinas kasama ng mga Espanyol noong 1500. At bilang isang bansang malalim ang pananampalataya, inangkin natin ito at ginawang bahagi ng ating kultura. Kaya ngayon, makikita natin ang mga Belen sa mga simbahan, mga bahay, mga plaza, mga paaralan at sa kung saan-saan pa. Pero higit sa tradisyon, ang Belen ay para na ring isang humiliya. Kapag tinitingnan natin ang sabsaban, para tayong tinatanong ng Diyos, may puwang pa ba ako sa puso mo? Kapag nakikita natin ang pastol, paalala ito na hindi kailangan maging sikat o perpekto para mahalin ng Diyos. At kapag nakikita natin ang sanggol na si Jesus, naririnig natin ang pinakamalalim na mensahe ng Pasko. Pinili kong maging malapit sa'yo. Mga blesties, ang Belen ay hindi lamang display. Ito ay paalaala ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na bumaba sa lupa, nagpakababa at naging sanggol para sa atin. Kaya sa tuwing dadaan tayo sa Belen, tumigil ka sandali at hayaan mong magsalita ang katahimikan ng sabsaban. Hayaan mong ihipuin ka ng Diyos na nagmamahal sa iyo mula noong unang Pasko. Samahan niyo muli kami sa susunod para sa iba pang kaalaman na inyong malalaman dito lang sa Catechisms. Merry Christmas mga blesties! Paalam!